Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang mainit na tanghali. Medyo may problema ang PLDT dito sa aming area. I think parang may inaayos sila, no? At kanina pang umaga yun, I think, no? So, naantala rin yung ating pag-vlog dahil of course we need to use the internet to do research, no? Papakita tayo ng mga videos. Well, anyway, pag-usapan natin itong naging kaguluhan nga dyan, ano, sa camera na pinapa-strike out itong mga sinabi ni Leviste. At after nyan, mga ka-Wonder, meron palang kaganapan dyan na after salita nitong si Leviste, no, na kumbaga nag-rant siya, ang ginamit niya yung podium at kung parang broken arrow, kung sino-sino lang binanata niya, tinira niya, no? After nun, meron palang muntik nang mangyari, mga ka-Wonder. Bago yan, mga ka-Wonder, ay subscribe niyo po ang ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster. May subscribe button po dyan. 100% libre po ang pag-subscribe. Pagka-pindot nyo ng subscribe, lalabas po yung bell icon. Pag pindot nyo ng bell icon, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. So, i-play po natin itong video na kung saan interview kay Representative Garin, no? Isang, I think she's a doctor, na in-interview nga siya, no? Dito sa DZMM. Gamitin muna natin yung kanilang video para dito, no? Dito may kita natin kung paano sinabi ni Dr. Garin at Representative Garin yung mga aftermath, yung mga nangyari agkatapos ng privilege speech. Out sa records, yung mga bagay-bagay na hindi walang basihan. So, ang motion noon is to strike out of the records ng plenaryo yung baseless accusations na talagang walang basihan. Kasi di ba yung mga ina-allege niya, ito ang nagpondo ng kampanya ni ganito. Ito talagang ando dun. Hindi mo na nga maintindihan he used the plenary as a medium to have an outburst dun sa mga hinanakit niya in relation to whatever. Is it local politics or sa pananaw niya, hindi siya nabibigyan ng kaukulang siguro atensyon dun sa kanilang mga pag-uusap or whatever. So, medyo, kaya nga talagang hanggang nung gabi, kinakausap namin si Kong Lia na mag-file ka ng kaso kung meron kang hinahawakan or ipa-imbestiga mo. Or kung yung galit mo kay CWS party list, doon lang. Kung yung galit mo naman kay ES, dapat malaman anong galit mo. Kasi you cannot just demand for the resignation of a person kasi ayaw mo. Hindi pwede kasi yung ganun . Nagalit si Congressman Gomez, Congressman Richard Gomez. Nilalapitan niya. So umiiwas. Then parang he was amused kasi bakit daw napikon. Kaya ang sabi ko, huwag mong lapitan kasi baka masuntok ka niyan. Nagpipigil kitang-kita mong pigil lang si Goma. So, syempre, sabihan ka ba ng mga aligasyon at mga akusasyon? Although binawi nga niya, sabi niya kaya siya lumalapit because he wanted to tell na hindi, joke lang yon. Pero nangyari na Kaya sabi ko, let things cool down. Kasi syempre, pag galit yung tao, tapos pupuntahan mo pa, iinisin mo pa, lalong lalala yan. There has to be proper decorum. So yan, mga ka-Wonder, napakinggan natin yung sinabi, interview nga ditong DZMM dito kay Representative Garin, no? Nagkaroon nga ng gulo dyan. Narinig natin parang may sumigaw at ayaw tumigil ni Leviste, no? Si Leviste kasi ang pinaka-topic dito. Nagsalita siya at pinapa-strike out nga yung mga ilang irrelevant na mga sinabi niya. At parang hindi yata pumapayag, parang gano'n. So there are some portions of it na pinatatanggal, no, ni Redon na he believes na hindi dapat kasama yan doon. Ano. Well, after niyan, so of course may mga dinamay siya. Dinamay niya na si Garin, dinamay niya na si Defensor, at kung sino-sino, mga ka-Wonder. Ano. At dahil dyan, after nung speech, nilalapitan niya itong isang representative. No, alam na natin medyo hot-tempered din yan. Ano?
medyo mainitin din ang ulo nitong, of course, itong tinutukoy natin is si Representative Richard Gomez. Nalapit siya ng lapit kay Representative Gomez na parang pagkatapos niya sabihin sa speech na yun na kung ano nung pinagsasabi niya, lalapitan niya itong si Gomez at parang sasabihin niya na joke lang yun. Grabe. Pagkatapos mo sabihin yun, patamaan, tapos lalapit ka, sasabihin mo joke, mainit pa yung ulo ng tao. Sabi nga ni Representative Garin, lapit daw siya ng lapit, yung si Richard Gomez naman daw, iniiwasan siya. Not because na natakot sa kanya, dahil nga nagpipigil daw ng husto, itong si Representative Gomez. No? Na baka upakan siya nito. Alam natin, ano bang height ni Gomez? 6'1" si Richard Gomez. I'm not sure about Leviste. I think Leviste stands 5'8", 5'9", 5'10", mga ganun. Pero malaki itong si Gomez, tsaka talagang batak to sa sports. No? Lalapitan niya raw na para daw sabihing sorry. No? Pero sasabihin niya kasi parang he's just adding up fuel to the fire. Sasabihin mo ba naman na joke lang yun? Siyempre, joke lang yun pagkatapos mong sabihin dun sa buong plenaryo, sa buong kamera. Tapos, siyempre, uminit na yung mga ulo ng tao kung ano pang pinagsasabi mo. Sabi nga ni Garin, parang kung ano-ano na lang. No? Kumbaga parang wala na sa lugar. Yun ang pagkakasabi ni Representative Garin na pinapa-strike out nga. Kasi hindi naman niya i-strike out kung irrelevant yun o wala naman niyang kinalaman dun sa inyong usapin. And then, pagkatapos mo ibuhos yung galit mo, na makasabi ka lang ng emotion mo, may burst out mo lang, and then lalapitan mo yung mga dinamay mo, at sasabihin mong joke lang, gigil na gigil nga raw, pigil na pigil, ayon kay Representative Garin, na gusto na ngang upakan itong si Leviste. Nababasa ko sa mga comments, sayang daw, sana inupakan na para magtigil-tigil na. So kasi itong si Leviste, yung mga bata dyan, itong si Miao Au, may isa pang napapabalita na isa rin na makakasama na magiging trio na itong dalawa. Na parang mga, of course, bata pa kasi. No? Ang tinutukoy kasi dyan ni Representative Garin na sana taasan ng COMELEC, no? Yung kumbaga sa mga requirements para tumakbo ang isang mambabatas. Kasi 18 years old and above. Yun ang requirements at Filipino citizen. Napaka-dali daw. Mas mahirap ka nga raw yung mag-apply ka ng SSS ng police clearance at pag-apply bilang mismong police. Napakahirap pa raw kumpara sa mga ito na you have just to be 18 years old and above and then a Filipino citizen. Napakadali raw kasi ng mga requirements. Sana naman daw taas-taasan ito. Kasi gagawa ito ng batas, mga ka-wonder. No? Although in psychology, ang mga age naman kasi talaga sa mga younger ages, may kita natin na ang age of maturity ng mga babae is mas advanced, parang ganun, mas mabilis kaysa age ng lalaki. And then kaya nga sinabing age 18 kasi they believe that this is the age na pumasa na sa maturity. But depende pa nga rin, mga ka-wonder. Dapat nga hindi lang yan. Dapat sinusuri, ini-screen, ini-evaluate yung mga tatakbo. Hindi mo pwedeng iasa yan doon sa mga hinahawakan distrito kasi magpakita lang yan ng mabuti, masayahin, magbigay, pasado na yan. Yun ang sinasabi ni Representative Garin. Pero she was not pertaining to Leviste. No? She was pertaining dun sa isa. Mamaya po, makita natin yan sa video na yan. Pero then again, siyempre, ang point niya pa rin dito, mga ka-wonder, bata. Bata pa kasi parang sinabi, parang they act or they stand as the parents. No, sabi nga ng isang commentator, anong gagawin pag nagkamali mga yan? No? Dapat parang paluin nyo yan kasi parang ganun ang labas, ang layo ng age. No, bata pa. Tapos, syempre lalabas yung pagkabata. Tapos, privilege. Napakaraming pera daw. Of course, no, parang alam mo na yung buhay ni Leviste, nag-aral sa ibang bansa. Although sinabi nila na hindi naman daw natapos. Pero at his young age, naging bilyonaryo na ito. So, naging privilege ito masyado at parang siyempre hindi siya siguro sanay yung mga sinasabi nila sa mga ganyan. Kaya pumapasok yung personality na dapat daw hindi naipapakita bilang isang mambabatas. So yun, mga ka-wonder, ito, muntik na siyang sapakin ni Goma. At dahil nga naman dun sa sinabi niya, na after na sinabi niya yun, sasabihin niya lang joke. Buti hindi nasapak. Kung nasapak, siyempre,
lalabas na masama dyan. Baka itong si Gomez, siyempre didemanda niya rin yan. No? At madidisiplina ng ethics yan at kung ano-ano. Hindi lang yan, no? Kinakausap din pala nitong itong si Leviste na kung meron kang rant dyan na hindi mo dapat dinadaan-daan sa pulpit o dyan sa podium. No? Dapat mag-file ka ng kaso, parang yun ang sinasabi. Kasi puro ingay na lang, puro trial by publicity na lang, puro ginagamit na lang yung social media, pero wala naman talagang isinasampang kaso. No? Hindi yun tinatanggap. No? Kasi kumbaga, dinadaan mo lang sa ganun para parang anong nangyayari, whataboutism. Ito siya. Kung may complaint ka, ba't hindi mo i-file ng kaso? So, yun po yung nangyari niyan. Kaya, may mga certain na nasabi na pinapa-strike out nga. At nagkagulo nga dyan. So, yun, mga ka-wonder, abangan nyo po ang isang video natin din na 2 pa, o 3 na mainit na mga balita ito, mga ka-wonder. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share pa ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na muntik na palang upakan nitong ni Richard, Representative Gomez, itong si Leviste. Pagkatapos niya sabihin at sasabihin niyang joke. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.